Magandang araw po sa inyo lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, just now, grabe. Madugo ang labanan, tamba itumba. Nako, PBBM na paluha, biglaan to. Nako, Comelec suspended. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ano sabi ng Comelec? Suspended muna. Antindi. Nung una, napakatapang ng Comelec. Anong sinasabi ng Comelec nung una? Nagpapasa sila, i-receive namin, magbibigay kami ng certification. Yun, ganun lang. Kaya tuloy-tuloy. Nagpapasa, certification, biglang nagwala yung mga Duterte sa Davao. Apektado lahat, buong Pilipinas. Teka muna, stop muna natin to. Puta, baka madamay tayo, sabi ng Comelec. Ano? Sino ang unang kumurap? Ginastusan nyo yung PI ng napakalaki. Ha? O bakit? Ginastusan nyo ng malaki yung PI. Yung supposedly ay tatanggap. Pucha, hindi po pwede. Mayayari kami sa taong bayan. Teka, ibang klase pala tong mga Duterte. Akala namin spent force na tong mga Duterte. Ha? Akala namin kahit na ano nang gawin ng mga Marcos Romualdez, pwede na. Hindi pala. Nung nawanawagan, isang araw lang po. Alam niyo yung trinabaho nila? Kailan pa po yan? Last year, September yata sila nagsimulan trabahuin si Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, September 2023. Trinabaho nila yung confidential fund. Nanghingi kayo ngayon? Anong sinasabi niyo? Manghingi ng ebidensya? Bakit? Nagbigay ba kayo ng ebidensya nung inaakusahan niyo si Sara Duterte na may anomalya sa confidential fund? Wala kayong binibigay na ebidensya. Yan bang kay Pulong? Nagbigay kayo ng ebidensya na binulsan niya yan? Wala. Makapag-akusa lang kayo. Ngayon, bigla kayo maghanap ng ebidensya. Taong bayan na magpapasya kung sino pinaniniwalaan. Anong napahiya si Duterte dahil nagsabi yung... So yun nga po mga karibin natin, no? Itong inaano po nila yung pondo ni Paulo Duterte, no? Ni Congressman Paulo Duterte dyan sa Davao na 51 billion di umano. Hindi sana, ang opinion ko dyan, mga karibin natin, kung meron po yung anomalya, hindi kinasuhan na po yan ng COA. Kasi noon pa yan di ba? O bakit hindi kinasuhan ng COA? Di ba? O ibig sabihin, wala pong anomalya sa pondong iyon. Diba? Ginamit po yun sa tama. Kasi hindi naman inano ng COA, di ba? Wala namang problema sa COA. Kung meron, di sana kinasuhan. Oh. Talagang humahanap lang po itong mga ito ng mga masasabi, no, laban sa mga Duterte. Pero lahat po ng binabato nila, mukhang nililinis at malinis naman po, di ba? Gaya ng CIF ni BP Sara, o sinabi ng COA na wala namang anomalya. Dito naman sa pondo ni Congressman Paulo Duterte, di ba? Wala nga kayong di ba? Nasaan ang ebidensya nyo na ginastos or winaldas nang wala lang itong pondong ito, di ba? O kayo kung naghahanap kayo ng hinahanapan nyo yun ng ebidensya yung mga Duterte, kayo naman, wala rin namang ebidensya. Di ba? O. Eto nga, ang problema dyan, mga karibin natin. Di ba? Wala na talaga silang maibato sa mga Duterte. Kaya, dito na lang sila, no? Inilalabas nila yung mga pondo ng nakaraang posisyon, no, ng mga Duterte, like Paulo Duterte nung mayor pa di umano, no, hinahanapan po nila. O ano kayo ngayon, di ba? Yan lang po masasabi natin. Kung may problema po sa pondong yan, o bakit
hindi kinasuhan ng COA o ng ombudsman, di ba mga ka-review natin? Talagang gusto nyo lang anuhin yung mga Duterte. Kasi binawasan nila, I think 25% na lang po, no? Yung naging pondo ng Davao ngayon. Napakalaki po nang nawawala, 75%. Oh, saan nyo ilalagay yan? Yan ang problema. Hindi pala. Nung nawanawagan, isang araw lang po. Alam niyo yung trinabaho nila? Kailan pa po yan? Last year, September yata sila nagsimulan trabahuin si Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, September 2023. Trinabaho nila yung confidential fund. Nanghingi kayo ngayon? Anong sinasabi niyo? Manghingi ng ebidensya? Bakit? Nagbigay ba kayo ng ebidensya nung inaakusahan niyo si Sara Duterte na may anomalya sa confidential fund? Wala kayong binibigay na ebidensya. Yan bang kay Pulong? Nagbigay kayo ng ebidensya na binulsan niya yan? Wala. Makapag-akusa lang kayo. Ngayon, bigla kayo maghanap ng ebidensya. Taong bayan na magpapasya kung sino pinaniniwalaan. Anong napahiya si Duterte dahil nagsabi yung PIDEA? Ang sabi ni Tatay Digong ang linaw. Nung mayor pa ako. Yung PIDEA nung mayor pa siya. Ngayon, PIDEA ngayon na magsasalita. Kayo naman. Kayo ba pinanganak ngayon lahat? Iba yung PIDEA ngayon, iba yung PIDEA noon. Durog kayo ngayon. Comelec, bumigay. Stop muna. Ang gusto nyo siguro, no? I-railroad. Nakakatawa po kanina. Gusto nilang gawing malaking issue. Ha? Yung hindi pagpansin ni Lisa Romualdez. Pinagtatawanan ng mga nasa Twitter na Marcos loyalist. Hindi raw pinansin si Sara Duterte. Ano ngayon? Hindi ba tirang pikon yun? Ang itanin nyo, bakit naroon si Sara Duterte at naghatid? Di ba? Hindi nyo maipagpag si Sara Duterte. Ingat na ingat kayo. Lahat ng mga supporters, lahat ng mga vloggers, anong gustong gawin? Tanggalin na yan si Sara Duterte. Ha? Bakit ba nariyan pa yan? Lahat na ng kapatid, lahat na ng tatay. Correct. Lahat na ng tatay, lahat na ng kapatid na nanawagan na mag-resign to, binabanatan na si PRRD, pero wala kayong magawa kay Sara Duterte. Kundi siraan lang. Bakit hindi nyo matanggal? Di ba? Pucha. Alam, kitang-kita sa reaction ni Lisa Marcos Yung gigil, yung galit, yung asar, sama-sama. Nung nakita si Sara Duterte doon. Hindi nyo, sa tingin nyo ba, hindi sinadya ni Sara Duterte yun na magpakita doon? Ano ba? Ano tayo? Political ano tayo? Banatan tayo sa politika? Political chessboard ang Pilipinas? Sige. Kala nyo magagaling kayo? Ano nangyari doon sa... Ito po ang sukatan ko Unang bira. Ano nangyari doon sa ginastusan nyo sa Quirino? Pinag-uusapan ba yung nangyari sa Quirino Grandstand? Ni isang salita doon, walang binabanggit sa mga dyaryo Akala nyo siguro, maghakot lang kayo. Yun ang pinakamalaking yung pagkakamali. Tinapatan nyo yun. Tinapatan nyo. Maaring mas marami kayong nahakot. Kasi hindi naman naghakot ng mga Duterte. In fact, marami pong hindi nakapasok doon Doon po sa aming seminar ng mga leaders ni Duterte, marami pong hindi nakapasok. Dahil lang sa wala silang pangalan na yung venue po ay sobra-sobra. Grabe, sabi ko nga, ibang klase talaga itong mga Duterte. Ano po nangyari sa Quirino? May nag-uusap po ba sa mga sinabi sa Quirino? Sa Quirino Grandstand? Wala pong epekto yan. Yung gusto sana nila na, ito, lakas-lakas ng Marcos. Binira sila ng magkakapatid na Duterte. Tapos yung... So yan mga karibin natin, ano pong inyong reaksyon dito sa Comelec, no? Mga karibin natin na pinunduhan pala. Diba? Napakalaki ng pondo ng Comelec. Tapos gagamitin lang dyan sa People's Initiative. Diba? Biglang cambio po ang Comelec. Diba? Unang-una, kamping-kampi kay Diba? Tapos ngayon, nagpapalabas sila ng suspended muna yung People's Initiative, di ba? Oh. Ang tao ngayon, mga ka-review natin, magdududa na kung bakit ganun yung pagdidesisyon nila, di ba?
Nung una, sige, parang ino-urge pa nila na sige, gawin nyo yan. Diba? May pondo tayo. Pero ngayon, bawi agad mga karabinahan. Kasi, di ba? Alam nilang hindi po kinagat ng taong bayan yung gusto nilang mangyari. Yan ha. At doon naman po sa pangiisnab ni First Lady Lisa Marcos kay BP Sara, nako okay lang po yun. Nako, it's normal, di ba? Normal po yun kasi hindi nga po sila close. Di ba? Hindi po sila in good terms. Di ba? Pero ngayon, tingnan nyo, sino ang mas napahiya sa taong bayan? 'Di ba? O 'di ba? Kahit makipagplastikan ka lang kasi 'di ba? Asawa ka ng presidente. Sino ang lumalabas na walang manners, mga karibin natin? Ha? Pilipino po tayo, 'di ba? Pilipino po tayo. Kailangan may manners tayong ipinapakita no sa o anong sasabihin ng international community, yung mga pupuntahan yung bansa kung makikita yung ginawa ni First Lady Lisa Marcos kay BP Sara. Diba? But it's okay. Normal po yun. Ang gusto ko lang may palaba, ma-express, mga karibin natin, ano ang sasabihin, no, ng mga ibang bansa kung makikita na ganun po ang ginawa ng First Lady kay Vice President Sara Duterte. No, hindi po ba nila naisip yun? Na, di ba? Pagka, ano kasi yun pagka walang respeto yun, mga karibin natin, di ba? So, ibig sabihin, pinapakita lang nila na kung ano talaga yung totoong sila, di ba? O, maaaring si PBBM ay ganun din yung ganun din yung nararamdaman niya, yung attitude niya. Kasi asawa niya yan, mga karibin natin. O, pero para sa ikaw na nanonood, mga karibin natin, ano po ang inyong reaction doon sa, 'di ba? Para sa akin, walang manners pa, walang ano ba ang Tagalog ng manners? Galang, ganun ba? Respeto. Oh. Yun lang, mga karibin natin. Well, anyway, ano man po ang inyong reaction, i-comment lang po sa baba. At eto nga, dapat na talagang mawala yung si Speaker Romualdez dyan sa sa House of Representatives, di ba? Para, di ba, magmaayos naman. Kasi takot, yun ang lumalabas, di ba? Parang takot po si PBBM kay Speaker Romualdez. Yun po ang lumalabas, mga karibin natin, di ba? O, kung mawala yan si Speaker Romualdez, edi malaya na si PBBM, 'di ba? Kung ano man yung pinanghahawakan ni Speaker Romualdez, 'di ba? Hindi natin alam kasi ano lang naman yan Marami pong nagsasabi na kung 'di ba si Attorney Harry Roque nga nagtatanong rin kung ano ba talaga yung pinanghahawakan ni Speaker Romualdez laban dito kay PBBM, kung bakit palagi itong nasusunod, 'di ba? Yan, mga karibin natin, ano man pong yung reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click rin po ang bell notification para updated siya po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, mga karibin natin, maraming salamat po.